Ang ginagawa natin ngayon, ito po ang sinatawag natin na bokashi composting, fermentation. So, eto, yan. So hindi na po ako nag-gloves. Hindi naman tayo mga artists. Nandito po sa loob, yan. Nilagay ko na po yung mga nabubulok, mga nabubulok na tirang ito, may sumama pang plastic, so tanggalin natin yan. Not good yan, not good. So nilagyan ko po sa ilalim ng karton, tapos nilagyan ko po siya ng layer ng mga nabubulok, and then ito po yung ating nilalagay dito, bokashi brand. So ito po yung combination ng ipa at saka iba pang substances na nakakatulong para hindi bumaho ito, mga nabubulok na gulay, mga nabubulok na pagkain, yan, para hindi siya bumaho. Then after nyo malagyan yan, kung medyo madami na po siya, lagyan nyo uli yung ibang nabubulok, so layer by layer po siya. Nilagyan ko siya na dyan, yung kanin nabubulok. So pasensya na po sa mga kumakain yan. May mga kanin, balat ng itlog, yan, mga nabubulok po yan. So lalagyan ko uli siya ng ganito. Hindi man kailangan sobrang dami, so kailan lang natin ng na cover up lang lahat. Yan. Usually ginagamit nila talaga is timba na binutasan sa ilalim, tapos sa ilalim na timba meron siyang kasamang gripo doon, So kung ilalim po kasi nito, ang papansin niyo ay ito kung ginamit ko dito ay yung sa mineral, lumang bilog na mineral water. Inalangran po kasi mabubulok to, mabubulok siya, tapos ang mangyayari yung juice niya mapupunta sa ilalim. Yun po yung pwede natin ipandilig sa ating mga halaman. Napakaganda po na, napakasustansya po na sa ating mga halaman. So hindi lang tayo basta-basta nagpapabulok dyan, So yung katas niyan mapapakinabangan natin mga halaman, and then after 2 months, pag nabulok na po lahat to dito, pwede naman po natin ihalo ito sa mga lupa natin, and then magiging pataba naman po siya sa mga halaman. So itong proseso po ito, first time natin susubukan, So ang ginawa ko po dito, imbis na timba, kumuha ko ng isang garbage bag, and then inilagay ko siya sa loob ng bote ng mineral na malaki. Alin po, nilagyan ko siya ng konting butas para doon lumabas yung juice niya. And then yung juice, lalabas naman po dito sa pinakadulo nito. Yan, pinakadulo. And sasahuran ko naman siya doon sa ilalim. Kailangan ay wala itong hangin, Kailangan siksik po siya. So, para lang siksikin lang po natin siya. Pag nagtanong naman, paano isang beses lang ba itong lalagyan? No, hindi po. Pwede po tayo maglagay dito. At least, mas okay na siguro yung once a day tayo maglalagay. So yung mga naipon nating nabubulok na pagkain for the whole day, ipunin lang muna natin. And then pagsabay-sabay na natin ilagay para isang beses lang siyang bubuksan a day, So ito po, since meron na po siya dyan, pipigain ko naman po siya. Para mawala po yung hangin, kasi kailangan po wala siyang hangin sa loob para mas maganda po yung kanyang pagbulok, So wala na siyang hangin sa loob. So dito, tatali ko lang ito. Dyan. And bukas, kung ano yung mga ipon na yung mga nabubulok hanggang bukas, ilalay ko siya ulit dito. So sa yan po yung ginagamit ko na DIY muna sa ngayon. At check natin kung magiging okay ba yung kalalabasan. So gamit ko po ito, bokashi brand by BPAC. Yan, BPAC Organic. So po, susubukan po natin siya. Sealable naman po siya. So after natin gamitin, lock lang po natin ulit. So bukas na ulit. Then habang lalagay ko po siya dyan, sa ilalim meron po siyang sahuran, So yung sasahod do sa mga juice. Okay.